is Philippine voters. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Walang tampo sa Pangulo si Police General Nicolas Torre III matapos siyang sibakin bilang hepe ng PNP. Pinabulaanan din niya ang mga haka-haka na uupo siya bilang direktor ng National Bureau of Investigation. Tumanggi rin siyang sagutin kung tatanggap ng posisyon lalo't wala naman anyang anunsyo. Ang plano niya sa ngayon sa live na pagtutok ni Chino Gaston. Chino. Mel Emil Vicky, humingi muna ng panahon si dating PNP Chief Nicolas Torre III para magnilay-nilay bago siya maglabas ng opisyal na pahayag ukol sa biglaang pagsibak sa kanya sa pwesto. Pero mabilis niyang sabi, wala siyang tampo sa Pangulong Marcos. Matapos ang biglaang pagsibak sa kanya kahapon, sa kamera, unang nagpakita sa media si dating PNP Chief Police General Nicolas Torre. Nagpunta roon si Torre para bisitahin si ML Party List Representative Laila De Lima na ginugunita ang kanyang kaarawan ngayong araw. Sa tanong na kung kamusta ako, naghahanap buhay. Ito malikot. So na nagulat ka, you're relieved or you disappointed over it? So many things were said in the past days by other people. Pakinggan nyo na muna sila. I'm still composing my thoughts. I'm still composing my thoughts and I'll be making a statement in due time. Sabi ni Torre, wala siyang tampo kay Pangulong Bongbong Marcos na nag-utos sa kanyang pagsibak at nagtalaga sa kapwa Ilocanong si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates bilang officer in charge ng PNP. Ano ka ng tagline? Look at me straight in the eye. Do I look like somebody who is bitter? You think it wasn't fair, sir? Kung ano po yung nangyari? Wala nga akong sama ng loob and I'm a good soldier. Kung may order, I just follow it. Tinanong din si Torre kung kinausap siya ng Pangulo matapos ang kanyang pagkasibak. Kung meron man. Executive privilege, pwede. Binura din ni Torre ang mga haka-haka na siya ang uupo bilang bagong NBI Director dahil hindi raw siya kwalipikado. Ayaw niya rin sagutin ang mga espekulasyon kung tatanggapin niya ang ibang pwesto sa gobyerno kapag siya'y inalok ng Pangulo. Let's just wait for the official announcement, kung meron man. Pero sir, tatanggapin niyo kung meron. Let's just wait. Masyado namang nauna ang karwahe dyan. Pag tatanggapin o hindi, wala pang ang announcement. Nag-file na raw ng vacation leave si Torre para pag-isipan ang mga pangyayari sa kanyang buhay. Pero nananatili raw siyang nasa serbisyo at patuloy ang pagsuporta sa Administrasyong Marcos. I took a leave, which I will do. I think the second time in my career. For approval of the Chief PNP. And I'm planning to use the maximum leave authorized, yung my vacation leave, my service leave. Vicky, nagpasalamat din si Torre sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa kanya at nangakong tutulong sa bagong liderato ng PNP kung ito'y hihingin sa kanya. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. Inamin ngayon ni Interior Secretary John Vic Remulla na tinanong siya ng Pangulo kaugnay kay Police General Nicolas Torre bago ito sinibak. Sabi niya, hindi sila nagkasundo ni Torre sa rigodon sa PNP at inirekomenda umano niyang patibayin ang PNP bilang institusyon. May inalok din anya ang Pangulo na bagong posisyon kay Torre. Kung tungkol saan, alamin sa pagtutok ni Mariz Umali, exclusive. Sa isang pagtitipon sa Makati, eksklusibong nakausap ng GMA Integrated News si DILG Secretary John Vic Remulla matapos ang pagsibak kay dating PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Kung kahapon sabi ni Remulla, wala siyang naging papel sa pagkakasibak ni Torre, pag-amin ngayon ni Remulla, tinanong siya ng Pangulo kung ano ang rekomendasyon niya ukol dito. Inamin din ni Remulla, di sila nagkasundo ni Torre sa rigodon ng mga opisyal sa PNP.
Matatandaan nitong August 6 lang ay ni-reassign ni General Torre ang 13 senior police official kabilang ang number 2 senior official na si Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Hindi ito inaprubahan ng NAPOLCOM na pinamumunuan ni Remulla bilang ex-officio chairperson nito. Pero ipinatupad pa rin ito ni General Torre sa kabila ng utos ng NAPOLCOM. This is a difference of opinion. Presidente at ni General Torre. It's actually me first. Okay. It was me first. And then it was difference between me and the general, and he refused. He insisted that his system be followed. But again, as I said yesterday, we're a nation of laws and not of men. So it cannot be one person who dominates everything. So in the end, there was no rancor naman. He just couldn't accept it, and the president said, okay, he asked me for my recommendation. And I said, we have to continue in this path of correcting all the errors of before. And Of the previous administration. yes, and part of that is strengthening the institutions. My recommendation was that we have to strengthen the institution, that the institution must be protected, and then all the decisions followed from there. Ang tinutukoy ni Remulla na pagkakamali ng nakaraang administrasyon ay ang pagpapahintulot nito sa PNP chief na siyang mag-isang magtalaga ng mga assignment ng mga senior official ng PNP nang hindi dinadaan sa NAPOLCOM. Nais na raw itama ito ng Marcos administration. Ever since PRRD's time, when the NAPOLCOM was totally bypassed of all appointments, it became now the right rather than the privilege of every PNP chief na sila ang bahala sa movements ng level 3 and above, yung mga colonels to generals. And the president merely wanted to restore that to institutionalize it back to how the law was intended. General Torre and the president, General Torre didn't see it necessary. So the president chose the institution over the person. So was the president angered by the decision of General Torre to push through with his order of reassignment despite the fact that NAPOLCOM disapproved it already? Well, he was quizzical about it. And in their conversations, a lot of explanations were made. And it's safe to say that's the differences of opinions were there. Sa kabila nito, tiniyak ni Secretary Remulla na walang personal na hidwaan sa pagitan nila ni Torre at nananatili raw ang respeto nila ng Pangulo sa kanya. Katunayan, may inalok na raw na bagong posisyon ng Pangulo kay Torre kaninang umaga. It has something to do with anti-corruption. So I'm telling you, the president still really believes in General Torre. Okay, it is still enough that he be given offered a position to fight corruption and to investigate corruption. And I think that shows you that a difference of opinion does not necessarily mean an end of a friendship, an end of a working relationship. It was just that. Maging sa Secretary Remulla ay may mensaheng nais iparating kay General Torre. I'm trying to reach out. Wala naman kami pinagawayan talaga eh. Hindi lang pinagkasunduan ng opinion. So, the last time we talked to each other, there were no raised voices. Do you have any message for him? Yes, General Torre, I still deeply respect you. I hold you in my highest admiration. I think that in the 85 days that we spent together as SILG and PNP chief, we were very productive, and I still hope that you join us in government and help us in our crusade in making a better Philippines. Nilinaw din ni Secretary Remulla na bagamat may ilang naging emosyonal sa nangyari, walang demoralisasyon nagaganap sa kanilang hanay. Pinaalalahanan lang daw silang patuloy na gampanan ang tungkulin at bukod sa wala naman daw madedemote sa pwesto at walang mapaparusahan sa mga nagpapahayag ng kanilang saloobin, ay nananatili pa rin daw profesional ang pambansang pulisya. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Ipapawalang bisa ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang ginawang pagbalasa ni dating PNP Chief Nicolas Torre sa PNP na sinasabing dahilan kung bakit siya sinibak. May mga programa naman si Torre na itutuloy ni Nartates. Nakatutok si June Veneracion. Sa dating tanggapan ng sinibak na PNP Chief Nicolas Torre III, nag-uupisina na ngayon si Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates.
Dito niya hinarap ang media. Kasunod ito ng biglaang pagsibak kay Torre na nagugat sa balasahan sa PNP na ipinag-utos si Torre pero hindi raw aprobado ng NAPOLCOM. Kasama sa binalasan ni Torre si Nartates na mula sa pagiging number 2 man ng PNP ay ginawang area commander ng Western Mindanao. Matapos ang sibakan, ang Rigodon ay pinag-utos si Torre. Ipapawalang bisa sa ilalim ni Nartates, alinsunod sa utos ng NAPOLCOM. I will tackle that with the NAPOLCOM. At for sure, i-implement natin yun. Sabi ni Nartates, malinaw naman daw na merong administrative control and operational supervision ang NAPOLCOM sa PNP. Kaya kung merong promotion, kailangan dumaan ito sa NAPOLCOM para sa confirmation. Sa ngayon, masusing pinag-aaralan daw ng bagong liderato ng PNP kung magkakaroon ng susunod na balasahan. If we're talking about major changes, we will study nga kung the organization is working, kung dun sa bawat isa ay nagtatrabaho ba ang commander. We will audit yung unit. Pero ang isa raw sa sigurado, magkakaroon ng bagong spokesperson ng PNP, kapalit ni Brigadier General Jean Fajardo. Isa sa kinukonsidera ay si Brigadier General Randolph Tuanyo, ang Public Information Chief ngayon ng PNP. Designated siya na spokes ano. Nandito ang ating PIO, under naman yun doon dapat. Di parehas kami, yung OCPNP, Office of the Chief, merong spokesperson at merong PIO, parang iisa lang ata yun. Sa panayam ng unang balita, sabi ni Nartates, nakatalaga ngayon si Torre sa Personal Holding and Accounting Unit o PHAU. Handa naman daw si Nartates na ipatupad ang mga nauna ng programa ni Torre. Kinumpirma naman ng Malacanang na may inaalok na bagong pwesto kay Torre pero hindi sinabi kung ano ito. Saka na lang daw ito i-anunsyo kapag tinanggap na ni Torre. Si General Torre ay napakagaling na public servant at maaari po pa rin siyang magsilbi sa bayan. Sa ngayon ay isa pa ring 4-star general na pulis si Torre at sa 2027 pa nakatakdang magretiro. Hanggat nasa serbisyo pa siya sa PNP, hindi maaring ma-promote bilang 4-star general si Nartates. Pinuna naman ng mga mambabatas kung bakit hindi nakadalo si Nartates sa briefing ng House Committee on Public Order and Safety kanina. Si Police Brigadier General Christopher de la Cruz ng Directorate for Plans ang kanyang ipinadala. Before the briefing would proceed, I noticed that all the heads of offices invited are present today. May I know why the head of the PNP is not present? I hope it will not establish a precedence of the Chief PNP not attending the invitations given by Congress. Before I came here, I went to his office and sought the guidance. And at that time, sir, still preoccupied with a lot of things being today his first day of office. Sabi ni General Tuanyo, nakalipat na rin si Nartates sa White House, ang official residence ng PNP chief matapos itong bakantehin ni Torre. Ipinatawag din daw ito sa Malacanang, kaya hindi nakadalo sa kamera. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Nasa kote sa Quezon City ang lalaking nahulikam na tumangay sa isang nakaparadang scooter. Ikinanta siya ng kasabwat umanong taxi driver. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Bumaba mula sa isang taxi ang lalaking ito sa Luzon Avenue, sakop ng barangay Pasong Tamo sa Quezon City. Pagkatapos ay naglakad papunta sa paradahan ng mga motorsiklo saka nagmasid-masid. Binalikan niya at sinakyan muli ang nag-aantabay na taxi bago muling bumaba at nilapitan ng isa sa mga nakaparadang scooter. Pagkatapos ay sinakyan ito at agad nang napaandar ng mabilis. Ang nangyari po ay sinira ko yung mismong ignition switch niya para ma-start lang ho niya. Agad na nag-report ang may-ari ng scooter sa Quezon City Police. Sa backtracking, natukoy ang kumpanya ng taxi na sinakyan ng suspect. Ang ginawa po ng istasyon natin ay nakipag-coordinate po sa mismong taxi operator at fortunately naman po, binigay ho ng taxi operator yung mismong nagmamaneho, yung taxi driver. Sa follow-up operation, unang natunto ng Quezon City Police ang taxing ginamit sa krimen. Nakaparada ito sa tabing kalsada habang tulog ang driver sa loob. At nang magising at tanungin, wala nang paliwanagan na nitong itinuro sa mga pulis kung nasaan ang scooter. Ang taxi driver po kasabot ho kasi nung naitanong kung nasaan ho nila nailagay yung motor, ay dali-dali po niyang itinuro kung saan talaga yung naidala yung motor. Pero itinanggi niyang kasabot siya sa nakawan. Sabi nila, balikan. Arkilain daw nila ako papuntang Holy Spirit.
Tapos po, nung nasa Holy Spirit na kami, hindi ko po alam kung anong ginagawa nila doon. Sabi nila may kukunin lang daw sila motor. Tapos maya-maya po, pagkaparada ko, bigla po silang may kinuha motor. Ikaw ay may karapatang manahimik o magsulang ibo. Sunod na natunto ng QCPD ang isa pa sa mga suspect. Siya umano ang nakasakay sa backseat ng taxi na hindi bumaba. Hindi pa ito nagbibigay ng pakayag. Fina-follow up naman ang ikatlong suspect. Unattended sir yung motor. So bali nadaanan po nitong grupo at ang modus po nila stolen while unattended. So ang ginagawa po nila sir is may mga lookout sila. Tapos ang gagawin nung isa ibababa po pag wala nakita na clear yung lugar sir ay kukunin po nila yung motor. Payo ng mga pulis sa mga may motorsiklo. Lagyan po natin ng alarming device or kaya po lagyan po natin ng lock at kaya po ipark din po natin sa mga maliliwanag na daan. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos na magkasa ng lifestyle check sa lahat ng opisyal ng gobyerno, una sa DPWH na naharap sa issue ng mga maanomalyang flood control projects. Pinapasilip din ng Pangulo ang pamumuhay ng mga mambabatas at iba pang halal na opisyal. Nakatutok si Ivan Mayrina. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkakaroon ng lifestyle check sa lahat ng mga opisyal sa gitna ng investigasyon patungkol sa maanumalyang flood control projects. Sakop ang lahat ng ahensya ng gobyerno ng iniutos sa lifestyle check, kung saan inaasahang sisilipin kung tugma sa kinikita ng mga opisyal ang kanilang pamumuhay. Pero magsisimula ito sa mga opisyal ng Department of Public Works and Highways. Wala pang pakahayag si Public Works Secretary Manuel Bonoan kaugnay ng bagong utos. Pero bago nito ay sinabi niyang siya mismo mangunguna para matukoy at mapanagot ang mga kawani ng DPWH na sangkot sa katiwalian sa mga proyekto kontra baha. Iginit din niyang wala siyang kinalaman sa mga katiwaliang iniuugnay sa DPWH. Nangako naman makikipagtulungan sa lifestyle check ang mga kalihim ng Budget, Transportation, Information Communications Technology Departments, gayon din ang pinuno ng MMDA. Mga ahensya mismo ang inaasahan magsasagawa ng lifestyle check, pero nariyan din ang iba pang ahensya tulad ng Ombudsman at ang BIR. Ito po yung pag-iimbestiga ng Pangulo ay hudyat sa bawat ahensya na gawin din nila ang kanilang trabaho upang mag-imbestiga patungkol dito. Itinanggi ng palasyo na palabas lang ang iniutos sa investigasyon. Hindi rin anya dapat gawing palusot ang ulat na ang pondo sa ilang proyektong binisita ng Pangulo ay hiningi ng DPWH kaya nasa National Expenditure Program o NEP at hindi isiningit lang ng Kongreso. Ito man po ay nasa NEP o parte ng insertions at proyekto ng ibang mga politiko. Hindi po nangangahulugan na hindi imbestigahan. Lahat po yan, pantay-pantay na imbestigahan. Matapos sa mga opisyal ng gobyerno at mga kasabot na kontratista, ay sunod namang iimbestigahan ang mga mambabatas at iba pang halal na opisyal na maaaring sangkot sa anomalya. Suportado naman ito ni Senate President Chis Escudero. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Ibinebenta ng mas mura sa mga parokyano pero galing umano sa nakaw ang nabistong karning baka mula Australia. Arestado ang tatlong nasa likod niyan na pinaniniwala ang bumili lang sa sindikatong nagha-hijack umano ng frozen meat. Nakatutok si John Consulta. Pagkaabot ng bayad sa kausap ng kanilang undercover, pumasok ang NBI Organized and Transnational Crime Division sa target ng warehouse sa Quezon City. Huli sa akto habang nagbebenta ng 37 kahon ng imported na beef shacks na ginagawang bulalo ang tatlong inarestong suspect. Ayon sa NBI, nag-match ang packaging at batch number ng mga nakumpiskang kahon sa nawawalang 24 na tonelada ng ninakaw na karne ng baka galing Australia matapos tangayin ng kinuwang tracking service. Nagkakahalaga ng 6 million pesos ang hinijack na imported na karne ng tracking company na kanilang nakilala online. Nung unang importation nila, okay, nakarating doon sa cold storage. Itong pangalawa, doon na, itinakbo na yung mga karne. Nakontak nila, sinabi na siraan daw. Nung chinek nila yung GPS, nakahinto doon sa isang lugar, nung pinuntahan nila, GPS na lang nandun. Nakasabit doon sa isang gate. Paniwala ng NBI, ang kanilang naaresto, bumili ng nakaw na imported beef
mula sa sindikatong nasa likod ng pang-hijack ng frozen meat saka ipinasa sa kanilang mga parokyano sa mas mababang halaga. Hindi to simpleng nakaw lang. Ano talaga to? Parang sindikato. Tinututukan na talaga namin yan kasi nga marami na kaming complainants na ganun. Palaging galing sa pier, dinanakawan nila. Sinusubukan pa rin namin makuha ang panig ng 3 inaresto na naharap sa reklamong paglabag sa anti-fencing law. Tuloy-tuloy naman ang follow-up operation ng NBI laban sa grupo. Paalala ng NBI. Yung itansak nyo talaga, yung may mga physical talaga na establishment. Ang kinuha mong tracker, online mo lang nakilala, dapat i-double check mo rin. Dapat mayroon ka pa rin due diligence to check yung background ng tracking company na kinuha mo. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Happy midweek, chikahan ng mga kapuso! Cruel summers are over and August ain't salty anymore because Taylor Swift just said yes sa engagement proposal ng kanyang boyfriend na si Travis Kelce. From a friendship bracelet to a diamond ring, balikan natin ang kanilang love story sa chika ni Nelson Canlas. The pop star finally found her endgame dahil Taylor Swift is officially engaged. As the lyric goes, today was a fairy tale para kay Taylor nang mag-propose ang kanyang American football player boyfie na si Travis Kelce. Ginawa yan sa mala-enchanted garden na puno ng flowers. She once believed love would be black and white, but it's golden and burning red. Kaya Taylor said yes. Ain't no paper ring at best believe Taylor's ring finger is bejeweled dahil sa kanyang expensive looking diamond ring. In less than 24 hours, may 26 million likes na agad ang post with a caption, "Your English teacher and your gym teacher are getting married." Ilang showbiz personalities ang bumati sa couple, kagaya na lang nina Sabrina Carpenter, Charlie Puth, pati na rin ang celebrity chef na si Gordon Ramsay at football team ni Travis na Kansas City Chiefs. Napansin din ng eagle-eyed fans ang pagiging supportive ex ni Taylor Lautner na nirepost din ang announcement ng engagement. Nagpaabot din ng pagbati si US President Donald Trump. Well, I wish him a lot of luck. I think he's a great player. I think he's a great guy, and I think that she's a terrific person. So I wish them a lot of luck. Saksi ang lahat sa love story ending ni Tay-Tay, lalong-lalo na ang kanyang fans na Swifties. 2023 nang magsimula ang So High School na sweetness moment ni na Taylor at Travis sa attempt ng football player na magbigay ng friendship bracelet with his number kay Taylor. Bago pa man ang engagement, down bad na talaga sina Taylor at Travis sa isa't isa. Sa football games ni Travis, si Taylor ang kanyang biggest cheerleader. And ang role na yan ni Tay-Tay extended na to forever. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.